Okay, kumusta? Sa ating mga, lalo na sa aking mga laging tumatambay dito sa YouTube channel, sa aking YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyong lahat ha. Sa inyong suporta, sa inyong walang sawa talagang pag-comment. Ay nandyan kayo ho lagi sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat ha. Maraming pong salamat talaga. Sa totoo lang ha, tuwang-tuwa talaga ako na nandyan kayo lagi. Ito, yung siguro, isa rin sa inyo, alam naman ito. Lalo siguro dyan sa may mga sa may parting mga sawaray, sa mga kapwa Bisaya diyan ay alam naman natin na itong San Juanico Bridge ngayon ay nagkaroon ho ito ng problema. Hindi ito pinadaanan ng malalaking truck. So ang dadaan lang talaga diyan ay yung mga maliliit lang na sasakyan. Yung mga kotse lang ang pwedeng dadaan sa tulay mismo ha. Tinutukoy ko nito. Kasi nga ho ito nangyari sa San Juanico Bridge ay mayroon dapat gagawin diyan na retrofitting daw. Kaya lang hindi pa nasimulan. So ito yung gagawin ngayon sa San Juanico Bridge ay aabot daw to ng 1 year. So kawawa ang mga dadaan dyan, lalo na yung papuntang Mindanao, papuntang Maynila. Vice versa ay talagang mas mag-iba ang biyahe. Kay idadaan kasi sa barge na yan, yung mga bus dyan, yung mga malalaking truck. So kailangan yung barge yan, punuin pa yan. Di kagaya yung dadaan ka na lang diretso dyan sa tulay na yan kung walang problema. Kailan itong tulay na yon ay nagkaroon ako nito ng, although itong balita na to na talagang pumunta si Pangulong Bongbong Marcos doon sa San Juanico Bridge, ay in-inspect niya 5 days ago na or mga isang linggo na siguro to. So ngayon ko na to gawin ng reaksyon. Gawa nga nitong ugali talaga niya pagka may mga palpak sa kanyang panggobyerno, kaagad-agad niya balikan yung lilingunin niya yung yung ng dating mga administrasyon na yun daw ang pumalpak dito. So itong video na to, ito muna ipapasok ko na bago siyang presidente, di ba? Pinailawan yan. Alam niyo kung magkano ang pailaw na yan? I-play ko yung video muna. I-play ko yung video. Ayan yung video. President Ferdinand Marcos Jr. leads the lighting of the iconic San Juanico Bridge. The more than 2-kilometer bridge that spans across the provinces of Samar and Leyte is now illuminated with lights and a laser show called The Spark. The 80 million peso project, which began in 2015, is seen to boost tourism in the area. At the ceremony, President Marcos recalled fond memories about the San Juanico Bridge, which was completed during his father's presidency in the early 70s. It was my father who spearheaded the inauguration of the bridge. So you can all imagine how genuinely delighted I am to be present to witness the lighting as your president. I look forward to the economic opportunities that will be simulated by this as well as other Spark Summer initiatives in the near future. Ang laki talaga ng ginastos nun pagpailaw lang sa San Juanico Bridge nung bago siyang umupong presidente. Alam niyo magkano talaga? Ulitin ko, 80 million pesos ang ginastos sa pagpailaw lang sa walang kwenta. Tapos yun pala, yung tulay na yan, kailangan ng i-rehab kasi mayroon ng problema nung time na yun. Ito na ngayon, ang problema nito ni Bongbong Marcos ay kagad-agad ang sisi yung sa mga nakaraan mga administrasyon. Although hindi lang kay dati Pangulong Duterte, mayroon siya ditong interview sa media na talagang diretso niya sinabi na ang may problema talaga na hindi ginawa daw yung every 3 years na natawa ko na inis ito sa tao na to eh. Every 3 years daw kailangan talaga may inspection sa tulay na to. At ito na, nung naabutan na daw niya, ayan ang problema talaga. Malaki na pala ang problema. Kinalawang na daw yung ilalim ng tulay. So ito yung video niya. Umpisahan natin sa kasi nagandahan ako eh. Wait lang. Nagandahan ako sa tulay kasi imagine ako, hindi pa ako nakadaan dyan sa pool. Gusto kong dumaan yan na, di ba pupunta ako uuwi ako ng probinsya sa amin. Tapos mag-bus ba? Kailangan ang tagal naman kasi, ilang araw ang biyahe. Kaya sabi ko, nakakapagod naman pag dyan magbabas. Tapos, ay nako, ilang araw ang biyahe. Sa eroplano nga lang, halos 24 hours lang yung flight mula dito hanggang Pilipinas. Magang-maga na nga yung paa ko. Saka uupo sa eroplano. Ito pa kaya,
Diba kaya may ano, bababa ka naman nito kung ano, sasakay sa barge o kaya ano. Pero mahaba pa rin ang biyahe. Hindi nakakapagod. Di ko naman sabihin na hindi ko kaya. Ang ano ko niyan is di ko kayanin yung katamaran ko diyan. Sasakay ko na talaga na ang haba ng biyahe. Ito, ang ganda ng view kasi. Diba? Ganyan pala ang view niya. Ang ganda, no? Ang ganda talaga. Ayan na si Bongbong. I-inspect na. Ayan. Okay, si Bunuan ba? Okay, si Bunuan. Si Manny Bunuan. Ang ganda talaga ng tulay, no? Ayan, nakikita natin ng mga kotse lang talaga pwedeng dadaan at mayroong nagsimula na pala sa ilalim na may mga scaffolding na. Ang ganda talaga. Inumpisahan ko to rito kasi ang ganda na ganahan kasi ako. Tapos papasok na yan siya sa mga interview, sa mga media. Doon din yung mayor na yan, no? Yung ito. Pinsan ba? Pinsan na nila yan. Wait lang ha, umpisa natin dito. At pakinggan natin yung kanyang interview na kaagad-agad sinabi siya dito na pinabayaan nga sa mga nakaraang administrasyon. Kaya ito hindi nagkaroon ng pagtingin sa ilalim dahil kinalawa nga yung tulay. We are here because we have siyempre naririnig namin lahat ng mga problema na nangyari dito sa pagsara o sa paglimit ng traffic dito sa San Juanico Bridge. Kaya nakausap na namin yung mga driver ng mga ibang truck. Ang ginagawa namin ay ang kapalit itong Roro na ganito. Ito pang 30 na truck. May dadating na pang 40 trucks, pang 50 trucks. Tapos itong rampang ito, doblehin natin. Lalagay pa tayo doon ng isa pa. Dadakmalin ka niya. 500 trucks a day. Tapos mag-umpisa na tayo ng night navigation. Ibig sabihin, kahit gabi, pwedeng tumawid. So, that's our way of trying to mitigate the problem. Maraming nagtatanong, bakit hindi napagplanuhan na mabuti ito? The reason is, ang talagang nangyari dyan, meron kaming rehabilitation plan para sa San Juanico. Noong ini-inspeksyon yung tulay, para titignan kung saan ang kailangan rehabilitate, ang daming nakita na delikado. At sinabi kaagad ng mga engineer, isara natin ito dahil papagsak ito pagka minalas tayo. Kung saan pakita mo yung sa ilalim ng tulay. Tignan nyo. Yung tulay, maganda pang tignan if you look at it from outside. Pero ito yung ilalim. Kalawang na lahat. Feeling engineer na naman si Bongbong Ayan, ganyan na itsura doon sa ilalim. Tapos, hindi lang yun. Ito, so corrosion. Ando pa rin, anak din niya. Ito, this is the third span. Yung sa ilalim. Ito yung bumibigay na. Yung sa likuran niya, si Sandro. Meron tawag yung mga tao niyan eh. Cyrus. Buckling. Uy, buckling daw. Bakla. Buckling na. Buckling ka dyan. Kaya nung nag-inspeksyon ng DPWH para nga sa rehabilitation, nila delikado na itong tulay na ito. Hindi namin akalain na ganito kasama. Dahil, siguro hindi namin malaman, hindi ginawa ng mabuti ang maintenance ng tulay. Dapat yan every 3 years binabalik-balikan. Tinatanong ko sa mga lokal, sa ating mga kababayan, kung talagang nagagawa ba noon yung every 3 years. Mukhang hindi. Kaya nagkaganito. Kaya ang inabot namin talagang sira-sira na. Ayun na. Napilitan kami isara. Kaya biglaan. Ngayon na alam natin ang problema,
Sarap. Sarap kusutin yung ulo nitong Bongbong Marcos na to. Ayan, ang bilis, di ba? Yun. Sabi niya, sabi, naabutan lang na niya, ganyan na, may problema na. Eh, yung pagpaparehab pala yung bakit doon ka sa local government magtatanong? Local government ang hawak niyan? Tanong ko lang ha, Bongbong, yung mga ganyang klaseng tulay, hindi yan local government. Talagang pamumunuan talaga sa nasyonal yan. Kaya lang ikaw kasi, ang bilis mo kasing magsisi kapag may mga problema. Ito ha, tandaan nyo to ha. Ang Pilipinas ngayon, palapit na ang tag-ulan. Pustahan pa ha, nung nakarang taon, ang sinisisi niya sa pagbabaha sa Metro Manila o saan mang parte, yung nakarang administrasyon. Kawawa naman si Tatay Digong, nakulong na nga eh. Yun pa rin ang pagbintangan sa kanyang mga palpak ngayon. Bakit ka nagpailaw noong bago kang presidente? Di mo nakita yun? Pinailawan mo ng 80 million pesos. Ses. Ang laki ha. 80 million ang ginastos mo sa pagpailaw lang. Ang gara. Kasi nga daw, sa ano daw yun, pang paakit din yun. Kasi parang pasok din yun sa Department of Tourism, sa turismo, sa lugar na yan. Tapos nung bago ka umupo, every 3 years ang sinabi niya dito. Hindi ka nagpa-inspect agad nun? Ang bilis talaga ang bilis mo talaga magsisi sa mga nakaraan. Naalala niyo ba yung tulay din na bumagsak sa may Santa Maria, sa Luzon din to. Santa Maria, yung Santa Maria Bridge ba yun, na bumagsak din, na dumaan yung malalaking truck na over sa kanyang kapasidad na tulay na yun. At kaya bumagsak. Ang sisi rin yun nun. Sa Malacanang, si Pangulong Duterte din. Nako, at ang umpisang-umpisa nun, si Pangulong, wala na, si Pinoy. Hanggat dumaan to si dating Pangulong Duterte, dumaan to siya. Ang bagsak talaga doon sa dalawang administrasyon. Wala silang kasalanan kasi nadatnan na naman daw. Ito na nangyari naman ngayon sa San Juanico Bridge. Alalahan ninyo ha, itong ginagawa niya talaga. Ang hilig talaga niya ang hilig talaga maghugas kamay. Lagi naman, di naman nalilinis ang kanyang paghuhugas. Halata naman. Lahat ng maaaring gawin, kagaya na itong mga barko, mga roro, tapos meron kami mga iniisip na baka yung traffic sa San Juanico, basta papalitan natin yung mga sistema para mas mabilis. Nakausap namin yung isang driver ng truck. Ang reklamo naman nila, ang dala nila, gulay. Nag-aantay sila rito 3-4 na araw. Siyempre, alam mo na, pag kayo hindi naman refrigerated pan yan. Kaya wala. Antayin natin yung mga tanong ng mga reporter. Mayroon pa siyang sinasabi. Ang mga reporter naman naghanap ng naghanap sila og kining parang gisabong nila. May ano yun? Wait lang. Kotse yata. Kita ba? Aha, may kotse. Kasamahan ko doon sa taas. Kaya pala. Nasisira yung kanilang produkto. Kaya yun, gagawa kami ng sistema para mauna yung mga perishable goods. Those are the mitigating factors that we are trying to undertake para naman kahit papano. Tacloban is such a center of commerce. Ang daming naapektuhan dahil dito. Kaya pinamadali ko na naman ng Public Works na magsabi sa atin kung ano ang maaari na masabi natin na schedule. What are you saying about the different spans? Mr. President, I think we will be able to increase gradually yung load limits until before December. Until gradually, kukumpunin na natin yung mga 3-tonner na segments and then increase it to 4 tons, 5 tons. And then eventually, matapos namin before December,
magkakaroon na tayo ng about 12 tons load limit. So pwede na po yung mga bus, pwede na rin yung mga mini trucks na pwede na kumakarga ng mga perishable goods and everything para dito na sila dadaan. Yung full completion po, kailan? Yung retrofitting The entire bridge to be back to normal. The entire bridge is actually, unfortunately, inaantay na natin yung new bridge. The new bridge that will be constructed. New bridge? The new bridge. We will work on this, and as I said, the sections. It will be a gradual process. Depends on the traffic. But kaya in 1 year. Kaya, Mr. President. Narinig nyo na yung ni Sec Mami. Mr. President, meron po bang mananagot yung sa hindi 3 months, every 3 months na i-inspect? 3 months o 3 years? Kayo mga journalists, hanapin ninyo. Sige kayo, investigative journal. Wala pa kami nun eh. 3 months o 3 years? Pagbihira naman to. Reporter ng GMA7, yung reporter na to ng GMA, Maris Umali. Ang hirap to ni Maris Umali. Ang hilig talaga sa yung magsasabong ba ng tao. Mayroon, ang tawag natin yan sa kanya. Di ba nangyari yan kay AS Medialdia? Natingnan mo yung matanda. Kakausapin na sana i-interviewin, biglang pumikit yung mata. Mahilig ba sa, tapos, siya, yun? Yung mga balita na yun, nag-viral. Nagpalusot na naman siya. Tapos ito na ngayon, ito na naman yung interview niya, Grabe, Mga journalists, hanapin ninyo. Natin na. Pwede na rin yung Tingnan mo natin, trucks na pwede na kumakarga ng mga perishable goods and everything para... Ang hilig niya Full completion po, kailan? magsabong ng tao. Yung retrofitting. The entire bridge to be back to normal. The entire bridge is actually, unfortunately, inaantay na natin yung new bridge. The new bridge that will be constructed. The new bridge. We will work on this, and as I said, the sections. It will be a gradual process. Depends on the traffic. But kaya in 1 year. Kaya, Mr. President. Narinig nyo na yung... Hindi niya masagot agad, Nag-isip si Bunuan. Mr. President, May pera. Mananagot yung sa hindi 3 months, every 3 months na i-inspect. Kayo mga journalists, hanapin ninyo. Sige kayo, investigative journal. Wala pa kami nun eh. Kaya So it was prior. we will Kulit mo, Maris. Hindi namin gagawin yun. That's why we will plead ignorance. We were not here yet. But this is, how old is this bridge? 53 years. 53 years. 53. Siguro ng panahon pa ng father ko, maayos yung maintenance. Nasa DPWH na si Sec Mali nun. Maayos ang, pero after 86 yata, mukhang hindi na nagalaw. Sir, under declaration ngayon ng Eastern Visayas, any specific orders sa mga concerned agencies? Yun nga, yung mga nagdaang mga administrasyon, ang pinagbintangan niya after 86, noong 1986, wala na daw yun. Hindi na masyado daw, wala na talaga maintenance. So 86, Cory Aquino, nasundan ni Ramos, nasundan ni Irap, nasundan ni Gloria, nasundan ni, sino pa? Sumunod kay Gloria, Pinoy, Pangulong Duterte, at siya na. Siya talagang pinaka-the best na presidente talaga. Samantala, ni isang posti ng tulay, wala siya na itayo. Wala, isa. Asa ka ang mga project ni Bongbong Marcos ini? 3 years na nang natira niyang sa kanyang posisyon. Wala pa isang tulay. Wala pa isang posti na lang ng tulay Ni Kabilya, wala pa. Yan yung gagawin mo, mga retrofitting na yan. Yan lang yung malalaking project mo. Samantala nagpailaw ka ganyan. 80 million pesos yung ginastos mo. Tapos ngayon, ang mo niyan, sisi na naman ang bagsak sa mga nakaraang administrasyon. Imagine, 1986 daw, hindi na daw, pinabayaan na daw tulay. Kung 1986 yan, pinabayaan talaga totally yan. Di bumagsak na talaga tuluyan yan. Imposible. Ay, hirap kasi magsinungaling ka pa, mamutbot pa ba? Ay, nako naman, Ay, pamakak. Presidente pa naman ng paborito to sa mga bangag. Yung mga bangang nito, yan pinakagusto nila. Kasi nice president daw, you are the hero. You are the hero? Ay, Diyos ko po, ano kaya, paano siya mag-hero? Mayroon mga comment dyan Sa mga ibang video, hero daw siya, ang galing daw, ang talino. Saan ang talino ni Bongbong Marcos?
Anak ng tokwa naman talaga. Oh. Anak ng ginamos talaga. Anak ng tuyo talaga to si Bongbong Marcos. Oh. Anak ng danggit talaga. Oh. Ay nako, anak ng bilasa naman talaga. Ay. Mainis ka sa kanya talaga. Anong panginagagawa niya talaga niya nito sinungaling. Imagine natin ya. Hindi talaga siya aamin sa mga sa mga napalpak niya. Yung 80 million mo nga yan Grabe. Di ba yung controversial yun? Ito yung reporter naman to mahilig sa Mahilig magsabong ba? Kasi Maris Umali, yan ang ugali talagang babae na to. Ayupak talaga itong reporter ng GMA7 Ayan. Nakakahiya naman itong administrasyon na to. Taga-ayos ng may mga may mga problema. Ibig sabihin niya, siya ang taga-ayos ng may problema. Ay naku. Yung Santa Maria Isabela. Ayun, Santa Maria Isabela. Siya rin daw ang mag-ayos. Kaya lang natin parang tayong patayo ng bagong tulay nito. Ang lupit talaga. Malupit si Bongbong Marcos sa kanyang pagka-but-buton, pagkasinungaling talaga naman ito. Sa amin kasi but-buton, sinungaling ngayon, magrororo yan. Di talagang gagastos yan kasi yung mga bus niyan, malamang tataas yung pamasahe. Yung uuwi ng mga probinsya, pauwi ng Mindanao, papunta ng Maynila, tataas ang pamasahe kasi siyempre yung mga bus niyan, ipapatong nila sa ruro yung kanilang bus. Magbabayad sila sa ruro. Ipatong na naman nila yun sa ipasa na naman nila sa kanilang consumer yun. Sa kanilang mga pasahero. Ganun lang naman talaga Yung sabi niya na mga perishable goods na nalalanta na kasi 4 na araw, 5 araw bago makatawid. So kawawa yung mga negosyo na yun. Talo na. At ito pang niyan, ipapasa na naman nila yun sa kanilang mga kliyente, sa kanilang mga suki doon na yan ang presyo kasi mahal na kasi yung San Juanico kasi di madaanan. Ay nako naman kamalas nga naman talaga tong Pilipinas ngayon na nagiging presidente si Bongbong Marcos. Buti na lang nung pandemic hindi ito siya nagiging presidente. Kung ito yung presidente nung pandemic, ay nako, ano kaya ang itsura ng Pilipinas? Baka lahat ng mga tao wala na. Paktay na lahat ng mga tao dyan sa Pilipinas. Sigurado. Walang dyan. Wala nang buhay siguro ang Pilipinas. Buti kung kasama na lang din siya.